Okay, meron lang akong gustong i-debunk dito kay Carl kasi this is all about communication skills. I guess eto yung sagot niya doon sa mga nung isang araw yata naglabas ako ng video kaso kahapon lang yata yun eh. Pero at least meron na siyang take dito and pwede na nating i-debunk. Okay, Marami go! nga nagsasabi sa akin, Coach, bakit barok-barok ka mag-English? Unang-una, ang tinuturo ko naman po ay hindi English. Hindi naman po ako English teacher. At Doon pa lang tapos na yung argumento. Bakit po? Kasi pagka kukuha kayo sa freelancing ng kliyente, kailangan meron kayong communication skills kahit papano. Ngayon nakapag ano na ako nakapag-interview na ako ng ilan-ilang mga artist na freelancer and sinabi nila sa akin, end of the day, portfolio talaga yung hahanapin ng client mo. Pero, kailangan mo pa rin marunong kang maging conversant at the very least. Hindi pwede yung, wow, seashells, Celsius, seashells, Celsius, hindi pwede ganun. Ngayon kasi, gina-justify niya yung kung paano siya magsalita. Kasi nga, nagbebenta siya ng course, yung putang inang Hustler United na yan. Ewan ko kung sino mauuto mo dyan, Carla, pero galing-galingan mo. Anyway, tuloy natin. at the same time, never naman po akong sinabihan ng client ko na barok-barok ako mag-English. Malamang! Kasi yung client mo kasi, professional yon, gets? Hindi nila sasabihin, hindi naman to magaling mag-English kasi meron silang pinunta sa'yo. Nasa video editing world ka eh. Yung amo mong si Franklin Miano, na hindi affiliated sa'yo, ang ginagawa niya ay magbenta ng magbenta ng course sa mga baguhan na walang com skills. Kaya nga kayo pinag-i-English sa school para maging highly conversant kayo sa mga taong hindi marunong magtagalog. It's not about kung hindi ka marunong. Yung ituturo mo. Of course, lamang talaga pag magaling kang pagka maganda yung portfolio mo as an artist. Pero paano yung mga VA? Hindi naman lahat ng mag-freelance editor lang. Gets? Involve ka, verified coach ka sa MSB. So, ikaw sinabi mo yan. I am a verified coach in MSB. So, ang ine-expect ng tao, may tira yung salita mo. Kaso wala eh. Tas English ka pa ng English din. Ang nangyayari, ang dami-daming magagaling mag-English dito sa TikTok na ikino-correct ka kasi mali-mali yung mga sinasabi mo. Tas ang problema pa, yung mga nagko-correct sa'yo, mga teacher yun sa labas, pero dito, hindi sila kumukuha ng estudyante. Kino-correct ka lang nila kasi mali yung mga sinasabi mo. Nakuha mo ba? Ikaw kasi ginagawa yan para makapanghimok ka dyan sa platform mo. Kayo nila Miano. Tuloy natin. Reason is, ang gusto lang naman nila, maintindihan nila yung pag-i-English mo. Pwede ko naman siyang Napakalakas nung Oo nga, nandun na tayo. Kaso nga lang, sa sitwasyon mo lang yan applicable. Hindi yan applicable dun sa susunod na tao na mag-e-enroll sa inyo para matuto ng multi-service business. Ano ba yung tinuturo mo? Di ba freelance yung tinuturo mo, boy? Hindi naman, freelance video editing Kasi mga kamatis, mga kaibigan, sa freelancing kasi, napaka umbrella term yan for so many jobs, mga kamatis, mga kaibigan, na pwede mong kunin as a freelancer. May mga video editors, may mga artists, and kunyari lang, sa pagiging artist na lang. Sa pagiging artist, ang dami ding ang dami ding pwedeng trabaho dyan. Kunyari, yung isang kaibigan ko, storyboarding siya. Yung isa naman, sa graphic art, sa logo design. Ang dami niyan. Sobrang dami yan. Tapos may mga VA pa, na yung iba, sekretarya ni ganito, nagmamanage ng oras ni ganito. All of this, ang common denominator dyan sa lahat ng pag-uusap nila sa bawat kliyente is that they have to have at least acceptable communication skills. Kung magpapasok kayo ng hirap sa English dyan at sasabihin nyo, napakadali nito. Ako nga, barok-barok mag-English. Di ba baba yung kalidad ng freelancing dito sa Pilipinas? Iiwasan nila yon. Yung mga kagaya mong, bakit pa ako pupunta sa Pilipinas na ang baba ng com skills? Dito na lang ako sa India. Dito na lang ako sa Bangladesh. Sa Bangladesh, mas mura pa.
Sa India, mas mura pa. Gets, Carl? So, importante na itaas mo yung kalidad. 'Di ba? Kaya nga may mga HR sa mga kumpanya para yung i-hire nila is quality. Oh my God. Dina-justify niya yung position niya. Alam ko kasi nagtuturo ka. Nagtuturo din ako. And you are an insult to the teaching profession. Kayo lahat dyan. Tuloy natin. Buisit. Pakat yung mga maling grammar ko, ba't hindi ko pinapakat? Kasi gusto kong maintindihan. Dapat ipakat mo yon. Dapat i-improve mo yon. Hindi yun acceptable, boy. Mga viewers ko at mga nagbabalak na maging video editor or freelancer someday na hindi porket hindi ka magaling mag-English, hindi ka na mag-i-start. Yun nga yung problema dito Pwede ka naman kasing sumabak miski mababa yung com skills mo. Pero mas mahirap kumuha ng kliyente kung yung kliyente ay magaling mag-English. Kung English yung first language nila, it is an asset. It is an asset na magsalita ng mahusay na Ingles. Kuha mo ba? Bumababa yung kalidad Kung sino-sino yung pinapasok nyo 'Di ba? Kaya nga, ano yung natutunan natin doon sa mga, kunyari, nanonood ako ng video ni Ma'am Dolores nung isang araw. Ang dami daw bogus na pumapasok. Fake yung resume. So, ang ginagawa ng mga kliyente, pupunta sila sa Bangladesh. Literal na nakaka-apekto yung mga ka-bullshitan na ganyan. Kasi motivate lang kayo ng motivate. Hindi nyo tinuturuan ng technical skills yung mga yung mga magiging estudyante nyo. Bayad muna bago kita turuan ng technical skills. Gago ka ba? Seryoso, gago ka ba talaga? Nakakainis na yun. Alam mo, na to blatant pambubukol na to na sobra-sobra na talaga Pero yung matuturuan mo, hindi, okay lang. Kahit na barok-barok ako maging, ako nga, gumana ako That's not the point there. The point there is that you have to be professional at all times. Of course, even if you have good communication skills, meron pa ring accent yan na magigets ng mga natural English speakers. And that's acceptable. Pero pagka, tamang, wow, Celsius. Alam mo ba kung saan nanggaling yon yung reklamo na yan? Galing yun dun sa mismong tao. Pinakita sa akin niko yung nagrereklamo yung mismong kliyente. Hindi ba nagiging problema na yan sa freelancing market for today? Kasi ang daming butaw na pumapasok na mga first timers lang. Ang hirap ng industry. Dog eat dogs na siya, mataas na yung standards ng mga tao Gets? Pwede ka pumasok lang, pero kung mga mga Celsius lang yung mga papasok nyo, wag na. Tuloy. Ako, 4 na beses ako hindi tinanggap sa mga call center company kasi nga hindi ako magaling mag-English. Pero bakit niya nakakapag-freelance na ako? The reason... kasi nga, yung portfolio mo yung tinignan. At saka, syempre, kung sa 200 a-applyan mo sa freelancing, meron nagkukuha sa'yo doon. But ang idea dito kasi, hindi lahat ng tao magiging kaparehas ng kaparehas ng sitwasyon mo. Yung kung ano yung applicable sa'yo, hindi applicable sa isa. So, tataasan mo dapat yung chance ng mga tao makapasok dyan sa industriya na yan. Paano? Number 1, communication skills. Number 2, saan ka ba magaling? Ano yung kaya mong, ano yung skill set mo? Pag-BVA ba? Pag-artist ba? Editor ba? Teacher ba? Gets mo? Hindi mo pwedeng sabihin na madali yan kasi nang ginagawa mo. Bias yan sa sarili mo. Hindi yan applicable. Parang ganito, sasabihin sa'yo nung matalino mong classmate, ako nga, top 1 ako Ba't di mo kaya? Siyempre, iba-iba ng sitwasyon ng bawat isang tao. Pero, pag tinuruan mo sila ng skills to succeed, doon magsisimula yung conversation of kaya mo bang mag-freelance? Kasi kailangan yung communication skills. Naunsa ka dong, literal, tuloy. Tapusin mo natin Hindi naman kasi basihan yung pag-English para makuha ka sa... Hindi naman yung English yung basihan dito, yung communication skills mo. Iba yung English, yung may accent, iba rin yung communication skills. Are you able to communicate with the other guy? Kaya mo bang itawid yung gusto mong iparating sa kanila? Kasi mahirap makipag-usap kung limited lang vocabulary mo. Mangyayari niyan, puro ka fillers, puro ka end of the day
technically, nung bata pa ako, or ewan ko yung mga sinasabi nitong puro fillers eh. So, gets nyo yun mga kamatis. It's very frustrating kasi. Dito kasi sa TikTok kasi, there are a lot of good English teachers. Meron akong mga nakikita dyan, mga tinuturuan kayo ng grammar. All you have to do is scroll. Ang problema sa kanila, they are all making promises. Hindi naman ako nagtuturo ng English, pakiba namin sa'yo. Ano bang tinuturo mo? Motivation? Pressure? Kung paano wag milyonaryo tapos ay nako, ayoko nakakagalit kasi itong tao na to. Ito, araw-araw talaga, freelancing. Depende na lang kung virtual assistant ka, di ba? Di ba, yun, kinwalify niya lahat ng argumento ko, depende na lang kung virtual assistant ka. So, napaka-niche niyang argument mo, hindi yan applicable sa lahat. Mas applicable na meron kang comm skills. Gets? Siyempre, hindi. Siyempre, mali ako. Siyempre, binubuli ko sila. Kahit spot on yung argumento ko. My arguments is not just hugot. This is already coming from other people na matagal na sa business. Tuloy. Pero sa video editing, hindi yan ang basihan. Ang basihan ay yung skill set mo if magaling ka mag-edit o hindi. Yung portfolio mo at the same time, yung proven track results. Exactly. So, para sa'yo lang yan. Para sa'yo lang yan. Hindi yan para sa baguhan. Gets? Ano ba yung mga hinihikayat nyo dyan sa MSB or dyan sa Hustler United mo? Hindi ba mga baguhan? Hindi ba mga overpromise lang kayong mga PI kayo? Kainis talaga. Anyway, mga kamalts, mga kaibigan, panoorin nyo na lang sa TikTok niya. Barok-barok daw siya mag-English. Tol, ibig sabihin lang yan, i-improve mo. Huwag kang, di ba yun yung gusto mo? Tumaas yung value mo. Paano tataas yung value mo kung hindi mo ini-improve yung sarili mo? Oo, maganda yung portfolio mo, pero hanggang kailan yan? Ang hirap-hirap pala kumuha ng kliyente. Hindi araw-araw meron. Kaya nga kita mo, kahit na kahiya-hiya na kayo sa internet, nagbebenta pa rin kayo ng course. Yun lang naman, mga lods.